Signs na dapat ka nang magsimula ng negosyo. Una, nawawalan ka na ng oras sa mahal mo sa buhay dahil sa puro trabaho. Ikalawa, toxic na ang work environment pati ang boss mo. Ikatatlo, wala nang growth dahil sa paulit-ulit na routine. Ikaapat, nagkakaedad na at hindi naman habang buhay magtatrabaho. At ikalima, pagod ka nang pinagpapalit ang oras mo sa pera. Saan sa lima ang nararanasan mo ngayon? Naghahanap ka ng additional source of income. Piliin mong magnegosyo ng part-time kaysa maghanap ng part-time na trabaho. Part-time job will give you an immediate monthly income. But building a business on your free time might be tough, but if done with the right attitude, habit, and strategy, will save you more time in the future. Drop agree. Naghahanap ka ba ng negosyo na pwede mong simulan? Yung simpleng intindihin at gawin. Yung hindi kailangan ng malawak na experience at saka skills sa pagdenegosyo. Yung kayang i-replace yung full-time income mo sa work dahil pagod ka na sa paulit-ulit na nangyayari sa trabaho mo. Yung flexible yung oras at pwede mong gawin na nasa bahay lang dahil halos wala ka ng oras sa mahal mo sa buhay sa sobrang pagtatrabaho. At sa huli, yung super baba yung overhead expenses dahil hindi mo afford sa ngayon na mag-risk ng malaki. Send me a DM. Pag-usapan natin. Malay mo, matulungan kita at mag-collab tayo sa negosyong ito hanggang makuha mo ang financial goals mo. 5 dahilan kung bakit nag-fail ang mga tao sa negosyo na pwede nating iwasan. Una, lack of knowledge. Marami sa atin pumasok tayo sa negosyo pero hindi tayo intentional na aralin talaga kung ano yung negosyo na pinasok natin. Ikalawa, lack of discipline. If you will only work on the days that you feel like working, mawawala ka sa negosyo in no time. Ikatatlo, lack of planning and assessment. It's one thing to be motivated. It's another thing na napaplano mo kung saan mo i-divert yung energy mo sa negosyo mo. Number 4, lack of energy and enthusiasm. No matter how you feel, you have to be intentional to always be 100% energy, lalo na pag ginagawa mo yung negosyo mo. Number 5 is lack of support. You surround yourself with community na baback up sa'yo. I-surround mo yung sarili mo ng mga tao that is concerned enough to push you whenever you feel like quitting. Saan kaya silima dito kung negosyante ka right now ang kailangan mong improve? Sana dati ko po ito nalaman. Huwag hahabulin ng pera. Instead, focus ka sa value na binibigay mo sa iba. Dahil ang pera na matatanggap mo ay reflection na lang yan ng contribution na ibibigay mo sa ibang tao. Wala kang dapat ikahiya kung nagbebenta ka at kumakayod para sa pamilya kaysa namang buong araw kang nakahilata, palamunin at pabigat sa pamilya. Believe ako sa'yo kung pinaghihirapan mo ang pinoprovide mo para sa pamilya mo. Maraming beses na pagdududahan mo ang sarili mong kakayahan. Maraming beses na hindi ka magiging sigurado kung tama ba ang tinatahak mong daan. Pero, huwag ito maging dahilan para hindi ka sumubok sa mga opportunities na dumadaan. Sabi nga you are one decision away from a totally different life. Kaya huwag matakot mag-risk. Drop agree, naniniwala ako sa'yo. Taon mo to.